Good morning! Ay hindi, kumusta mga idol? Ayan. Okay lang tita. Ayan, so magkakabit tayo ngayon mga idol ng ano natin. Ito yung madalas kong ginagamit na solar floodlight, no? So ito yung bidang-bida na ginagamit natin. Solar floodlight, maliwanag. Magkakabit tayo ngayon dito mga idol sa bahay ni tita. Hello tita, shout out. Okay, so survey muna natin kung saan natin ilalagay, no? Ayan, so 60 watts lang itong gagamitin natin dito kay tita mga idol, no? So nag-order si tita ng 2 piraso na ito at gusto nilang masubukan yung product natin. Ayan, so kapag binuksan nyo yung box mga idol, bubungad sa inyo yung solar light. Ayan, 60 watts. So yung casing niya mga idol ay aluminum na rin syempre. Ayan, so may kasama ng remote ito. So may remote. Ayan, may kasama ng remote at saka yung kanyang mga tourniquets. At syempre yung kanyang solar panel mga idol ay hindi basta-basta. Malaki rin yung kanyang solar panel, oh. So kumpara natin yung kanyang floodlight. Ayan, yung kanyang street light. Ayan, so kakabit muna natin. So yung isa mga idol nilagay na natin. Ayan, so yung isa dun sa likod. Ayan, so tapusin muna natin and then balikan natin mamayang gabi para makita yung kanyang performance, no? Yan. So nailagay na natin yung isang panel ito. So meron pang isa. Tara lagay natin. Kailangan muna natin tanggalin tong dati niyang ano mga idol, dati niyang solar light. Ayan, so kita nyo naman naka-alambre lang. So hindi yan safe, no? Pagka humangin na malakas pwedeng malaglag at makadisgrasya. So dapat dyan naka-tech screw para safe. Yan. So syempre kailangan natin tong higpitan yung kanyang mga tornilyo mga idol, no? Para safe. At syempre kailangan nating i-align yung kanyang panel depende kung saan yung lumalabas yung araw at saka saan bumababa, no? So dapat maghapon siyang walang problema sa pagsagap ng liwanag ng araw. So dapat walang mga idol, walang mga shading at mga ng puno. So dapat maghapon na naarawan yan. Okay, tapos na tayo. Ililipat ko na lang yung mga dati nilang ilaw ng floodlight, mga maliliit. So ito ay tapos na. Okay, so tapos na. Ililipat na lang natin tong panel nila, yung panel ng mga 200 watts na nabili nila sa Shopee mga idol. So kumpara nyo yung size ng panel ng 200 watts. Ito yung 200 watts na na-order nila at ito yung 60 watts na floodlight natin. Kumpara nyo yung size. So ayan, oh. Ayan yung size. Marami nga nabubudol dito mga idol dahil sa ginagawang marketing strategy ng mga manufacturer. So imbis na ilagay nila model name, pinapalitan nila ng 200 watts para mas malakas yung datingan ng kanilang binibenta. So hindi naman ako naninira, binibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit ganun yung nangyayari. Magugulat na lang kayo, 200 watts pero bakit parang ang hina. So dito sa ating ginamit dito na floodlight na 60 watts, ilalagay ko sa comment section yung link para dun kayo maka-order. Ito naman yung panel na maliit, ililipat ko na para matapos na tayo dito sa taas mga idol, no? Ayan, ito rin yung kanyang floodlight mga idol na 200 watts na kalagay, oh. Ang linaw, 200 watts, magugulat na lang kayo. Kumpara dun sa ating ginamit na 60 watts ay ang layo ng diferensya rin ng kanyang size. Ayan, so ito yung nailagay natin dito sa garahe nila tita mga idol, no? So yun yung isa nandoon.
Kaya lang ang ite-testing natin yung nandito sa garahe kasi maliwanag pa, alas 5 pa lang. Ayan. Pero medyo madilim na dito sa area ng kanilang garahe. So pwede natin makita yung difference ng ano natin ng 60 watts na floodlight natin. So i-on natin. Ayan, naka-on na yung ating floodlight. Ayan siya mga idol. Ayan. So pagka naka-off yan, madilim na. So much more kapag talagang totally madilim na, lalo dito kasi walang street light dito sa lugar dito sa amin mga idol. So tanging ito ang talagang pang emergency, lalo na madalas ang brand out dito. And so yan yung ating product na 60 watts na solar floodlight mga idol. Meron pa tayong mga 100, 200 to 300 watts, kaya lang kung sa bahay nyo gagamitin yan ay talagang masakit sa mata. So tamang tama lang yung 60 watts. Meron din tayong 40 watts, saktong sakto sa mga garahe o kaya sa loob ng bahay. Ito naman yung sample natin ng 100 watts. Ayan, so ganyan siya kalakas mga idol. So tamang tama to para sa mga medyo maluwang yung garahe. Ayan, so swak na swak yan. Oh, see? Pero kung mga pang bahay-bahay lang, loob ng bahay o kaya yung katamtaman lang yung size ng inyong garahe, pwede na kayo sa 60 watts mga idol. So kayang-kaya nito magdamag, pero syempre depende yan sa panahon. Kung makulimlim, maghapon di nakapag-charge ng maayos yan, syempre hindi yan aabot ng magdamag. Pero dapat control ka lang dun sa kanyang brightness mga idol para umabot sa magdamag. So huwag sinasagad-sagad kapag hindi maganda yung panahon, para meron kang magamit kinabukasan kung hindi maganda yung panahon na yan. So ito naman yung ating sample ng 200 watts. Tignan nyo yung size nya at sa palad ko mga idol, napakalaki talaga nito. 200 watts ito na solar floodlight. Ito yung ginagamit ko sa mga fish pond. Ayan. So tetestingin natin dito sa likod namin. Talagang sobrang dilim dito sa likod namin. Ayan. So makikita natin dito yung lakas ng 200 watts. So i-on natin. Ayan, so masakit talaga to mga idol, literal. Dapat to open area. Testingin natin dito. Ayan, tignan yung aso ko na namuti na sa sobrang lakas ng floodlight. Oh. So mas maganda ito kung talagang ano nyo, sa personal mga idol, talagang malakas. So dito sa link na ilalagay ko sa comment section, nandyan na yan, mamimili na lang kayo kung ilang watts yung gusto nyong solar floodlight na babagay sa inyo, no? So ito talaga pang open area, mga fish pond ganyan o mga court. Ayan. So yun lang mga idol, i-share ko lang. Maraming salamat, no, sa lagi nyong pag-antabay dito sa ating YouTube channel at pag-support ng ating video. So maraming salamat sa inyo mga idol. Hanggang sa muli na ating video ulit. So thank you and God bless.